Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Grabe, it's been a while since the last time na nakapag-upload ako ng video dito sa YouTube channel ko. So pagpasensyahan nyo na guys kasi nabusy lang po sa school and sa ibang errands. So before anything else, I would like to formally introduce myself kasi kahit ang tagal ko na dito sa YouTube, hindi pa ako nakapagpakilala sa inyong lahat. So I am Mandy Maestro. Yes po, sa mga nagtataka, Maestro po talaga yung surname ko. I am 22 years old, a violin teacher, and a violin or events performer. So for today's video guys, is magkakaroon ng konting changes sa mga i-upload ko soon. Kasi recently, ang dami sa inyo nagtatanong at nagme-message sa akin na mag-create ako ng mga tutorial video on how to play the violin and ano na ba yung mga dapat nilang malaman. That's why I decided na to use this channel for violin tutorials naman muna. Pero guys, mag-upload pa rin ako ng mga pailan-ilan nga lang na violin covers. So ayun, without further ado, let's start. So ngayon, ang pinakaunang dapat na malaman ninyo ay ang the different parts of the violin. So marami sila guys. So this is my violin po. And siya yung makakasama natin throughout this video. So, Teacher Mandy, bakit nga ba kailangan namin matutunan yung different parts of the violin? Ang gusto lang naman namin is makapag-play. Bakit kaya? So, ang sagot doon is that kapag nagkaroon ng sira sa violin ninyo, madali naming malalaman kung saan yung sira kapag sinabi ninyo yung part. Hindi kasi madali na malaman kung ano ba yung nasira or nagalaw kapag tinuro nyo lang sa amin, Sir, ito pong ganito, Sir, ito pong ganyan. So, hindi malinaw sa amin kung ano yung tinuturo ninyo. Kaya mahalaga na malaman muna ninyo kung ano yung mga different parts ng violin para kapag, yun nga, kapag may nasira, alam ninyo kung ano ituturo ninyong parts. Kaya nyong pangalanan lahat. Okay? Parang sa tao, kapag tayo may sumasakit sa katawan natin, hindi lang natin siya basta tinuturo. Sinasabi lang natin masakit ang ulo, masakit ang tenga, masakit ang kamay, masakit ang likod, masakit ang binte. Same as sa violin. So, kapag may nasira, Sir, may nasira po sa peg ko, Sir, gumalaw yung ganito ko. So, yan. Alright, so mas madali nating malalaman. And at the same time, madali naming malalaman din kung ano yung kung paano yung magiging solution dun sa problem na yun. Okay? Alright. So ngayon, start na tayo sa different parts of the violin. First, we have this part. So this is the scroll. Okay? Please remember the scroll. So fun fact about the scroll is that sabi nila na ang scroll daw ay inspired sa sea creature. Ano kaya yung sa tingin ninyong sea creature na yun? That is correct. A seahorse. So kung mapapansin ninyo yung tail ng seahorse, parang pa ganito. Nakita ba? That is correct. So hindi na kayo mahirapan sa pag-memorize nitong part na to kasi pag naalala ninyo yung sea creature na seahorse, alam nyo na agad na scroll to yun. Okay? So, aside from the scroll, we have the pegs. So, ilang pegs ang meron tayo? 1, 2, 3, and 4. So, we have 4 pegs. So, yung pegs natin, they are responsible for holding the strings. And sila rin yung responsible for tuning. Okay? So, explain ko sa susunod na video yung kung paano mag-tune ng violin. Okay? So, we have the scroll. We have the pegs. So, ilang pegs ang meron tayo? 4. 1, 2, 3, and 4. Okay? Alright, so aside from the peg, we have the nut. Sir, asan kaya yung nut dito? So, ayan guys. This is our nut. Ito. So, ano nga ba ang purpose ng nut? Ang purpose ng nut is para maiangat ng kaunti yung string doon sa fingerboard. Ayan.
So this is our fingerboard and this is our strings. Kung mapapansin niyo, merong space in between doon sa fingerboard at sa strings. Okay? So dahil yun sa nut. Kasi kapag walang nut, lalapat yung strings natin sa fingerboard and hindi tutunog yung string and hindi rin tayo makakapag-play ng maayos. Okay? Tandaan yun. Again, we have the scroll, we have the pegs, and we have the nut. Next, we have the 4 strings. Okay? 4 strings. So, dito sa 4 strings na to, kailangan yung tandaan yung pangalan nila. So, we have G, D, A, and E. Okay? So, we have the G, D, A, and E. So, those are the 4 strings. Or minsan, tinatawag din siya na Sol, Re, La, Mi. Sol, Re, La, Mi. Okay? Yung 4 na yan. G, D, A, E, or Sol, Re, La, Mi. So, those are the 4 strings. Huwag kakalimutan. Okay, again, we have the scroll, we have the peg, we have the nut, we have the fingerboard, and we have the 4 strings, which are the G, D, A, E, or Sol, Re, La, Mi. Okay, huwag kakalimutan yan. Next, we have the bridge. This is the bridge. So the bridge is responsible for holding the strings as well. So from peg to nut, up until to bridge. Mamaya ituturo ko kung anong part to. Kasi kasama ito doon sa pag-hold ng strings eh. So that is the bridge. Okay? So bridge is one of the most important part of the violin. Kasi kapag hindi maayos sa pagka-curve ng bridge, mahirapan mag-play ang isang violinist. And nakaka-affect din siya sa sound. And nakaka-affect din siya sa health ng violin natin. So maaaring magkaroon ng defect yung ibang parts because of the bridge. Kaya kami mga violin teachers is chine-check namin palagi yung bridge ng mga violin ng students namin before sila nagpe-play para alam mo, maiwasan yung mga possible na maging effects pa pag naka-curve siya or kapag wala sa ayos yung position ng bridge. Okay? Alright. So next, aside from the bridge, we have the F hole. Ayan. This is our F hole. Dalawa. So sa F hole, dito pumapasok at lumalabas yung sound na napoproduce ng violin. Okay? So that is the F hole. So kung mapapansin ninyo, para siyang yung small letter F na cursive. Okay? So that is a F hole. Kakalimutan, F hole. Next, we have the body. So this is the body of the violin. This is the body. Okay? Next, we have the tailpiece. This is our tailpiece. So, katulad ng sinabi ko kanina, this is connected dito sa peg, nut, bridge, and tailpiece kasi they are the ones who's responsible for holding the strings. Okay? So, dito sa tailpiece, wala na kasi ako dito eh. Pero meron dapat itong fine tuners. Fine tuners para lang siya maliliit na screws na pinipihat para mag-tune. So soon, sa susunod na videos, is papakita ko yun sa inyo guys. So again, balikan natin yung mga parts ng violin. We have the scroll, we have the peg, we have the nut, we have the fingerboard. We have the strings which are the G, D, A, and E. We have the bridge. We have the F hole. And we have the tailpiece and body. Okay, so kunti na lang guys. Kunting-kunti na lang matatapos na natin tong different parts of the violin. So aside from those parts, we have the chin rest. Chin rest, kung mapansin niyo, dito natin ilalagay yung chin natin kapag nagpe-play tayo. Okay? So this is our chin rest. Next, we have our end point. This is our end point. Siya yung nag-hold ng tailpiece. Diyan nakakonect yung tailpiece natin. Okay. So,
halos lahat ng parts na banggit ko na, meron na lang dalawa. Pero before ko i-discuss yung dalawa na yun, is balikan muna natin yung different parts na nabanggit ko na kanina. Again, we have the scroll, we have the pegs, we have the nut, we have the strings, G, D, A, E, we have the fingerboard, we have the bridge, tailpiece, the F hole, and the chin rest. Of course, the end point. Okay, so yung two more parts of the violin are the peg box. So this is the peg box. Yan. Okay, itong nasa loob na yan, peg box. And sound post. Ang sound post natin guys ay nasa loob ng violin. So hindi ko siya sa inyo mapapakita. So pwede nyo siyang i-search na lang sa Google kasi mas maraming pictures and examples kayo makikita doon. Dito kasi hindi ko na siya kaya maipakita sa inyo kasi nasa loob siya. So sound post naman is responsible for the vibration na nakikreate ng string ng bridge kapag nagpe-play tayo. So kapag ang sound post kasi guys is natutumba. So kapag natumba yung sound post ninyo, huwag niyo muna gagamitin yung violin ninyo, okay? Much better na ipaayos sa teacher or sa luthier. Okay, so luthier, sila yung gumagawa or nag-aayos ng violin. Sila yung expert pagdating sa instrument na to. So hanggat maaari, huwag niyo siyang gagalawin, huwag niyo siyang aayusin ng kayo lang. Okay? Huwag niyo itatry yun. Kasi baka mas lalong madamage yung violin ninyo. Okay? So, those are the different parts of the violin. So, medyo madami-dami and medyo mahirap tandaan. Pero pwede yung panoorin ulit ng panoorin itong video na to para nang sa ganun makabisan ninyo. Okay? So, before I end this video, balikan ulit natin yung mga different parts ng violin for the last time. So, we have the scroll, we have the peg, we have the peg box, we have the nut, we have the 4 strings, G, D, A, E. We have the fingerboard. We have the bridge. We have the F hole. We have the body. We have the tailpiece. We have the chin rest. We have the end point. And of course, we have the sound post andun sa loob. Okay, so huwag niyo kakalimutan yung mga parts na yun. So, yes, that's all for today's video guys. And I hope na may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Okay, so for our next video guys is tuturuan ko naman kayo kung paano alagaan yung violin niyo. Para nang sa ganun, aware din kayo kasi hindi siya katulad ng ibang instrument na katulad ng sa gitara na pwede natin siyang iwan lang basta-basta sa isang tabi o kaya dalhin ng wala sa case and more. So, marami tayong kailangan pang matutunan sa instrument na to. Ayun guys. So, I hope na marami kayong natutunan sa video na to and see you sa next video natin guys. Bye-bye.